Hello mga mama-mama! So, nasan tayo ngayon? Sa Nagia Terminal 3 kasi punta kaming Vietnam. Antok pa kami actually kasi kahapon pa kami gising. 7 a.m. pa lang gising na kami kasi may work kami. And then ngayon na yung flight namin. Wala pa kaming tulog. Magto 24 hours na. Oo, 24 hours, 2 a.m. pa lang. Niyabang niya yung kape niya. Dumating kami dito sa airport mga around 12:30 a.m. Tapos pumila kami kasi baggage check-in lang kami at nag-self-check-in naman na kami noong February 23. And after nun, pumunta na kami immigration. And sa immigration, mabilis lang. Although madaming tao, hindi naman masyadong mahaba yung pila. At take note, first time kong mag-international travel. Siya madaming beses na kasi siya nag-international travel. So medyo kabado ko kasi ang dami ko naririnig about immigration officer, kesyo ano daw sila, suplada, matataray. Pero parang hindi naman. Kasi nung pumunta ako doon, syempre, good morning sir. Kasi seryoso ako. Good morning sir. Tapos tinanong niya lang, sino kasama ko? Pagdating ko lang, sabi niya, sino kasama mo? Sabi ko, office mate ko po. Tapos sabi niya, saan ka nag-work? Sabi ko, ING. Sabi niya, pareho kayo. Tapos parang sa isip-isip ko, malamang office work nga eh, di ba? Office mate nga eh. Anyway, binigay ko yung COE ko. Tapos wala nang question. Ang tanong niya lang ay kung kailan babalik. Sabi ko, March 4, babalik. Tapos, tinignan niya lang ulit yung computer niya. Tapos, tinatakan niya na. And then, boosh, tapos na. Tapos, nauna pa siya sa akin. Ang tinanong, ang ginawa lang sa kanya is, walang tanong. Tinatakan lang. Parang sinabi lang, kinonfirm niya lang ulit, ING ka pa rin, no? Para bang tropa sila, di ba? So, yun, tuwan-tuwa ko kasi, thank you, Lord. First time, walang problema. Smooth. So far, smooth. And please, tuloy-tuloy yung smoothness. So, ngayon naman, nakatambay kami sa Bose Coffee. At bumili kami ng kape. Ang order namin is yung iced cinnamon oat milk latte. Actually, hindi ako nagkakape. Pero dahil nga Vietnam yung pupuntahan namin, na-practice na ako magkape. 2 weeks na ako nagpa-practice. Pinapalpitate pa rin ako. Ngayon, hindi ko pa rin kaya. Tabang niya. I mean, mapakla, mapait, matapang. Kape. Ano yung kape? Pero gusto niya yung lasa. Ngayon, mag-antay kami ng almost 2 to 3 hours kasi 5 pa yung flight namin. And magbubuk pa ako ng eSIM kasi wala pa kaming eSIM eh. Pinag-iisipan ko kasi kung eSIM or physical SIM yung bibilhin ko or pwedeng isa sa amin eSIM or physical SIM. So update ko na lang kayo mamaya. For now ay tambay lang muna kami. Sorry sa bugpa ako kasi wala pa talaga kaming tulog. Antok na antok pa ako. For sure antok na antok pa rin to. Dahil maaga kaming natapos sa immigration, kakain na lang kami dito sa Tapak. Order kami ng ano ba to? Breakfast special sa Tapak. Boarding na kami. Wala akong mic eh.
Hindi ko na-open yung mic ko sa mga oras na yan, kaya mag-voice over na lang ako. Sinasabi ko dyan is, dun kami nakapwesto, malapit sa exit, kaya for sure, kami yung nakatao dyan or nakatoka dyan in case na may emergency. Pero wag naman sana. Natulog na lang kami bago kami dumating sa airport ng Noybay. Hi guys! Success! Dito na tayo sa Vietnam. So, kunin na namin yung ano namin, mga baggage. Tapos after nun, kukuha na namin yung SIM. Mamaya ko na lang kukwento sa inyo kung paano yung ginawa namin. So, PRB. Hello, mga mama. Igante kami ngayon dito sa airport na kami ng Hanoi, Noybay International Air. Tumating kami dito around mga 8:40. 7:40 na. Pagdating namin, bumili kami kinuha namin yung SIM card galing number down here. So, saan kami kumuha yun? Physical SIM or saan kami bumili? So, naka-SIM siya. 17% off pa, bago na 20% off. Tapos around 400 something, or 300 something lang yung top. Tapos na unit price. Yan. So, ngayon, tinry namin kontakon yung bus, G8 tours, yung binook namin. If pwedeng bahala kami pick up Fortunately, hindi sila nag-reflex. Magante kami ito. Until 11 a.m. Parang kami masyado naging problema dito. Yun lang kanina. Nung nag-withdraw kami, sobrang haba ng kiya sa Agribank and naubusan ng cash. Kaya napilitan kami lumipat dun sa isa. Ano yung Agribank ba yung isa? Ay, sorry. Basta yung isang bank, katabi ng ATM. Katabi ng BID region. Parang 100 something. Magkano yung bawas? 200 something. 200 plus yung bawas niya. Sa Gcash yung ginagawa namin publish. So, update ko na lang kayo pagkadating namin sa bus. Pag nakakain na kami sa paso. So, ngayon ay 10:04 ng umaga. Punta na kami dun sa Bay 1. Mamaya mga 10:30 para abangan yung bus. Okay, in case you don't know how to book the eSIM or physical SIM sa Agoda app, pakita ko sa inyo. So, sa activities, search nyo yan, yung Vietnam eSIM or physical SIM na yan. And then, pipili kayo ng date kung kailan nyo pipick upin yung physical SIM. Pag eSIM naman, via email nyo marireceive yung voucher. Same with the physical SIM, ipapakita nyo lang siya sa shop. And then, proceed to payment, fill up your details. Okay, then saan kukunin? Paglabas nyo ng airport, dun sa right side nyo, may makita kayong dalawang stalls ng Vietel. Dito nyo sa second na stall kukunin, papakita nyo lang yung email or yung voucher nyo, and then sila na bahala nun. Sa setup na nila yan for you, para magamit nyo na siya dire-diretso. Pipick upin na kami ng G8 tour bus. So, ang pick up point is yun sa Bay 1. Paglabas nyo ng airport, sa left side nyo, doon tayo sa dulong poste. Diyan kayo hahanapin ng driver. I think iba na yung bus stop dahil walang tumigil na bus doon sa Bay. Dito kami pinapunta sa parking ng bus niya. And before ka umakyat, is kailangan mo tanggalin yung shoes mo. Sa loob naman ng G8 Open Tours, medyo masikip yung walkway. Kasya lang talaga isang tao. Tapos kailangan yung mag-sign para dumaan yung bawat isa. Pero yung kama naman nila, kasya naman yung dalawang tao. Since kasya kami ni Nix. And sa baba kami pumwesto. Okay, sa loob naman ng cabin, makikita nyo dyan yung entertainment set. Nandyan yung control ng lights kung saan tayo nakapwesto. Yung dalawang bottled water and yung wipes. Meron silang binigay. And then, nakalimutan kong ipakita. Meron din sila dyang remote para sa massage. Kasi pwede kang i-massage ng hinihigaan. And then, dyan naman sa may ulunan namin, nandyan yung mga charging port and yung emergency button. Pati na rin yung hotline number ng G8 Open Tours. Ang problem lang dyan is USB
type lang yung charging port nila. Kaya dapat magdala kayo ng dalawang type of cable, Type C and USB type. And then yan yung makikita nyo sa view. Ang kinuha naming seat yung sa left side para maganda yung view always. Hello mga mama-mama! Kakabalik lang namin. Galing kami sa coffee shop. Malapit lang dito sa hotel. So, ang pangalan pala ng hotel na nabook namin is Scenery Sapa Hotel. Sa Agoda namin siya nabook. And around 4,000 something in pesos. Yung total na stay namin is around 3 nights. So, ito siya. Yan. So, kakarating lang namin, actually, ngayon sa Sapa. Or dito sa hotel kasi nga, kakakain lang namin. At 8:50 na ng gabi, magpapahinga na kami, mag-refresher at maghilamos kami, maglinis kami ng damit kasi kanina pa namin ito suot, kanina nyo pa ito nakikita, and then bukas na ulit. So, actually, yung hotel or yung room namin is yung mountain view na King Deluxe. And then may balcony. So, hindi nyo pa siya makikita kasi madilim pa. Pero bukas, papakita namin sa inyo yung pinaka-itsura ng view ng hotel. So, makikita nyo dito sa likod ko, may malaking window dyan. Nakikita nyo yung view, mountain view na sinasabi nila or city view. And then, pati yung sa balcony dun sa may side. Tapos, ito sa tabi ko, kita nyo naman ito yung bathtub. Experience natin yan bukas. Sa buong biyahe naman, nakatulog kami dun sa G8 open tours. Medyo nahirapan lang kami kasi hindi nag-i-English yung mga kasama namin. So, hindi kami nagkakaintindihan. Though, sanay naman na sila sa kung anong ginagawa nila. Kaya pinakita na lang nila kung saan kami pupunta. Tinuturo-turo lang. And then, hinatid na rin kami dito sa hotel. The second stopover, hindi na kami bumaba. Kasi antok na kami. Kaya natulog na lang kami dun sa bus. So, first stopover lang kami bumaba and kumain kami nung chicken pho. Hindi mo masyadong ganap. So, for a first timer like me, na mag-international travel, ang dala-dala ko lang at lagi sinasabi sa akin ni Nix is ipe-prepare mo nga yung COE mo kung private employee ka, and then kung government employee ka naman, lahat naman ng docs na required pagka government employee. Nagkamali pa nga kami ng bus nung sasakyan kasi akala ko yung 10:30 AM is ayun na yung bus na sasakyan namin na G8. Hindi pala. So, nasunod sila sa time slot. So, kung ano yung binook na time slot, yun yung susundan. So, dito kami nag-book. Itong website na to, G8 Private Tours. Yan, nag-book lang kami dyan ng slot namin. Ang pinili namin yung A14. Actually, nag-research din ako kung anong magandang place. At yun nga, yung sa baba. Tapos yung gitnang baba, kung gusto nyo dalawa kayo. Pero kung solo naman, yun, maganda din yung pwesto sa baba pagka magbabas. And then, doon kayo sa left side. Kasi sa left side, papuntang Sapa. So, from Hanay to Sapa, left side. Doon kayo pumwesto or doon yung pipilin. Kasi nandun yung view. So, yun lang. Kita-kits tayo bukas. Mga mama-mama. Good night!